Isang mapagpalang umaga po sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Mapalad po tayo mga minamahal kapatid sapagkat sa lugar na ito ay may kinalugdan ng Ama, ang ating mahal na Apo Kunching. Welcome po sa inyo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Wala po akong tabang kung sino po magbabahagi. Lalapitan ko na lang po. Tuwa po ako at nakarating ako kasi po nagpadede pa ako ng apo. Masayang po ako. Ilan po ang masishare ko sa inyo. Ako nalulutas na yung aking problema. Yun lang po. Masaya na po ako. Salamat po sa Ama. Salamat po sa mahabang share ninyo mga kapatid. Sino po ang gusto magbahagi? Wag po tayong mahiyang magbahagi, mga kapatid. Kayo po. Palakpakan po natin si Nanay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nung napunta rito ay may sakit, pero magaling na po. Ngayon po, ang aking pong ikukwento sa inyo ay minsan po naligaw ng landas ang aking anak na lalaki. Ngayon po, sabi ko, anak, tara doon kay Apo. Saka na lang nanay, sabi niya. Ngayon sabi ko, noong isang araw, Biyernes, karaan, nakita ko sa labas. Sabi ko, ay salamat po Ama. At miski hindi ko inaaya ay nakarating dito. Di ngayon po, nung tanghali, naglalaba ako pagdating ko. Nakita ko po siya, umiiyak. Sabi po niya, nanay, naalala ko yung sinabi ni Apo, misahin niya. Anak, tumatalab. Sabi ko, yung ama ko may gusto niyan. Hindi ngayon, natutuwa siya. Kataon naman po nung umalis na, sabi ko, anak, eto babasahin mo paggabi. Hindi sabi niya. Tapos po kagabi, tumatawag po siya, nagmamaneho po siya. Nanay, pupunta uli ako kay Apo sa Biyernes. Tsaka po pala nung Biyernes, Martes, Biyernes, nagpunta po dito, di dalawa na. Tapos nangangako rin siya, nanay, day off po sa Biyernes, pupunta ka ba? Sabi ko, oo, sabi ko, kaya ang mahiwaga po ang nangyayari sa buhay namin. Ganun po. At saka yung pong anak ko magaling na. Tsaka po ako ngayon malakas na po. Maraming pong salamat at yun ang binigay na hiwaga na Ama sa akin. Salamat po. Maraming salamat po Nanay sa inyong pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Pati po yung anak nyo ay gumaling. Salamat po. Ang susunod po ay magbibigay po ng isang awitin si Nanay Mirna. Papuri sa iyo, Ama. Dakila ka. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na niloob mo ako'y tumitig sa harapan. Manguna't maghari ka po sa akin, Panginoon. Amen. Buhay po bang Diyos? Bago po ang lahat mga kapatid, buong kagalakan po na muli ako'y nasa harapan, subalit humihingi po ako ng paumanhin kung palagi niyo po ako nakikita nakatindig. Katotohanan po, nandyan po ang Ama,
Hindi po ako nagtataas ng kamay. Subalit, paano ko pong tatanggihan itong pagkakataon na to? Amen po ba? Pasensya na po kayo. Ganun pa man, nais kong mag-alay ng awiting pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung tama bang aking tinuran. Pasubali nga ng Ama, ano tumihingi ka ng paumanhin, gayong ako'y lugod na lugod sa bawat pag-aalay ng sinumang mga anak ko. Kaya po mga kapatid, sama-sama po tayong umawit. Bagaman po ang awiting ito ay hindi ko pa po tuwirang nakakabisado. Babasahin ko po para sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat sa'yo sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya't taging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung
may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Kaunting pagbabahagi lamang po, Mi. Walang hanggan po ang pasasalamat sa mumunting hiwaga na ipinadarama ng Diyos. Anong Sabado po kasi, sobrang galak. Habang magkatabi po kami ni Mother doon, tapos na po ang gawain. Agahagis na po ng mga biyaya. Walang-wala po sa aking hinagap na ako po ay maririnig na naman ng Ama. Sabi ko, Ama, bigyan mo naman po kami ni Mami ng kulay asul. Yung hinahagis po na breadsticks, saka po yung mga candy. Oras pong pagkabulong ko, narinig po ni Mami, naghagis. Hagis po na parang walang patutunguhan. Una pong nakasalo si Mother. Salong-salo po niya. Sumunod po, nahulog sa kandungan ni Melissa. Inaagaw ko. Pasubali ko, anak, ang hindi para sa'yo, huwag mong agawin. Mayroong para sa'yo. Bigla na naman pong may dumating, nahulog sa paa ko pa at natapakan ko. Yan ang nasakot sa'yo. Taluntunin mo ang katagumpayan ng iyong hinahakbangan. Kaya po galak na galak ako at pagkatapos po, palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Nandali na lang po. At pagkatapos po, inabutan po ako ni Cecil ng isang candy. Pagkatapos po, ang kapatid na Cecil ay nakaupo, bigla pong iniabot sa akin yung ending ito. Itong kending ito na may nakasulat na I believe. Paano po natin? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Dahil po nung Sabado na yon, talaga pong hindi na ako nakatakda. Si Mami po ang para sa gabi na yun at ang ibang mga kapatid. Subalit, naramdaman ni Mother, anak, kantahin mo ulit yung awit mo. Sabi ko, alas 8 na po, mahal na apo. Ano po bang hindi nararamdaman at nababatid ng Diyos sa damdamin ng kanyang mga anak kung gaano nagpupumiglas ang kagalakan na makapaghandog sa Kanya ng buo sa puso mo at puno ng pag-ibig. Kaya po napahintulutan ako, awiting I believe, at ito nga po yung candy. Di po ba buhay ang Diyos? I believe. Amen po ba? Na sa bawat araw, hindi po ako nakakakuha ng ganitong candy, kundi bahagi po sa akin ng banal na Espiritu, anak, walang pasubali, buhay ako. Believe me, maniwala ka, buhay ako. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po muli sa kalooban ng Amang ako'y tumindig sa harapan. Mumunting kahilingan, hindi na marapat pang ipagsigawan, kundi sa puso, sa isip, idulog natin sa Ama, maririnig niya tayo. At kapag ninasa ng Ama sa isang iglap, ibabagsak niya. Magandang umaga po at muli maraming salamat sa inyong lahat. At sa iyo, Panginoon, purihin, purihin, purihin ka't dakilain. Amen. Maraming salamat po sa magandang tinig at sa magandang binahagi ng ating ng kapatid na Mirna. Tunay po na napakahiwaga po ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi ay isang alagad pa rin po, si Tita Marie. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ninamnam niyo po ba yung awitin na hinandog sa atin ng ating kapatid na Mirna? Tumagos po ba sa puso natin ang bawat nilalaman nito? Amen po ba? Gaano nga ba po tayo kamahal ng Diyos? Si Jesus ang pag-asa natin sa buhay. Amen po? Doon ko po kukunin ang aking ibabahagi sa inyo sa awitin ni kapatid na Mirna, si Jesus ang pag-asa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa buhay pananampalataya po o sa buhay ko ngayon, ang tanging pag-asa ko sa aking buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba yon? Sapagkat tuwiran nga po ng
nadako at ako sa dakong ito, tunay nga po na ipinadama ng Diyos na ako po walay mahal na mahal niya. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa dati ko pong buhay, nung hindi ko pa po kilalang lubusan ng ating Panginoong Kristo, ang alam ko lang po, pag may nararamdaman akong kakaiba sa aking damdamin, kung may dumarating na pagdalisay o mga pagsubok, karamdaman o ano pa mang nakakabalisa sa aking kaisipan, pumupunta ako sa simbahan at ako'y nananalangin. Subalit, habang ako'y nananalangin, wala akong kasiguraduhan kung ito ba ay napapakinggan ng ating Panginoon. Sapagkat pagkatapos kong manalangin, andito pa rin po yung bigat sa aking kalooban. Amen po ba? Nararamdaman niyo po ba yon? Amen po? Na hindi natin batid kung tayo ay tinutugon ng ating Panginoon sa ating mga panalangin, sa ating mga idinudulog sa Kanya pag tayo ay nananambitan sa mga simbahan na ating pinaroroonan, sapagkat hindi pa nga po natin kilalang lubusan ng ating Panginoon. Subalit purihin at dakilain natin ang ating Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinabahagi sa ating mahal na Apo Kunching. Tuwiran nating nadarama na buhay ang Diyos na ultimatum, ibinibigay ang kasagutan sa atin pag tayo ay dumudulog sa Kanya. Amen po? Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat po sa mga buhat po ng nadako ako sa dakong ito, mayroon mang bagabag sa aking kaisipan, may mga pagsubok na dumarating sa akin. Subalit sa aking kaisipan lamang po, nakikipagniig ako sa ating Panginoon at tinatanong ko kung ano marapat kong gawin. Subalit, purihin at dakilain ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Apo Kunching na kanyang kinalugdan, nasasagot ang aking mga katanungan. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Dito ko po lalo pinagtitibay ang aking pananampalataya at ang aking pananalig, sapagkat dito ko nararamdaman at napapatunayan tuwi-tuwi na sa aking sarili na ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa dakong ito ay tunay na Diyos na buhay na walang kaparam at hindi napaparang ang kanyang kapangyarihan. Kung ikaw ay mataimtim na dumudulog sa Kanya, mataimtim mong isinusuko ang buong puso mo sa Kanya, walang hindi sa diringgin sa inyong mga panambitan. Sapagkat sa pamamagitan ng pagmimensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nasasagot ang ating mga panambitan sa Kanya. Naranasan niyo na po ba ito? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, ito po ang natutunan ko sa aking buhay. Marami po akong natutunan sa dakong ito sapagkat sa mga dating buhay nga po, kung mayroon tayong problema, marami tayong pinagsasabihan para kumuha ng mga opinyon. Subalit sa pagkuha natin ng mga opinyon sa ating mga pinagsasabihan, hindi po mabuti ang nakukuha natin sapagkat nakakapagpasama pa ito. Sapagkat meron tayong mga kaibigan na sinasabihan na hindi pala dapat pagtiwalaan. Amen po? Sa halip na malutas ang problema, lalo pang lumalaki. Subalit pag sa Diyos kayo nagbigay ng inyong problema, sigurado, lutas ang problema nyo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya lubos ang aking pasasalamat, buong puso't kaluluwa ko na nagpapasalamat sa dakong ito, higit lalo sa ating Apo Kunching na tunay na kinalugdan ng banal na Espiritu, sapagkat dahil sa kanyang pagtanggap, lahat tayo ay nakikinabang sa handog ng ating Panginoon. Sa dakong ito, naranasan ko ngayon kung paano magpakumbaba sa aking kapwa. Mahalin ang mahirap mahalin na napakahirap talagang mahalin ang mahirap mahalin. Subalit dahil dito sa dakong ito na nabuksan ako sa banal na Espiritu, ang mahirap mahalin, napakadali po palang mahalin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Saka nga po yung sinasabi sa Biblia na 77 beses kang magpapatawad. Subalit sa dating buhay po, 1, 2, okay lang yun. 3, hindi na pwede sapagkat parang inaasar ka na po. Di po ba? Amen po. Subalit sa dakong ito, nang nabuksan ako at naramdaman ko at tuwiran kong tinanggap sa aking puso na ang Diyos na buhay, ang aking pinaglilingkuran, walang kwenta ang tao, anuman ang gawin sa iyo ng tao, huwag kang dapat masaktan, kundi sa tuwi na ihalay mo ito sa ating Panginoon at bibigyan Kanya ng kapanatagan, kapayapaan at kagalakan. Sapagkat kung sino ang gumagawa ng hindi maganda sa iyo, may Diyos na gaganti, hindi ikaw sa sarili mo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, iyon po ang pinakamalaking aking talagang benepisyong nakukuha sa dakong ito. Sapagkat sa dating buhay mo, ikaw mismo mag-iisip kung paano ka makakaganti sa tao na yun sapagkat hindi ka naman
ala ka namang ginagawa, mabuti ginagawa mo, subalit ang hindi maganda ang ginagawa sa iyo. Subalit nga po, ayaw ng Panginoon na magkasala ka, kaya hindi pinapahintulutan ng ganung bagay na pakiramdam, kundi ang binibigay sa iyo ay kagalakan at siya na ang bahalang gumawa ng kaparaanan para hindi ka magkasala. Di po ba napakabuti ng Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At saka po sa mga pagdalisay na nadaranasan ko sa pamamagitan ng karamdaman, ang lagi ko pong pinananaligan ay ang salita ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung mayroon kang nararamdaman sa sarili mo na karamdaman, huwag mo itong laging usalin sa iyong mga labi, sapagkat ang kanyang kalaban, ang kalaban ng ating Panginoon, ay lagi lang nariyaan. Kung alam na lagi kang dumaraing sa nararamdaman mo, lagi kanyang pasasakitin kung ano ang laging sumasakit sa iyo. Hindi kanya tatantanan. Amen po ba? Subalit, wag mong ibuka ang labi mo, makipagniig ka ng direkta sa ating Panginoon, sa kanya mo idulog ang iyong nararamdaman at gawin mo ang marapat na dapat gawin sa iyong karamdaman sa pamamagitan ng ibinibigay ng ating mahal na Apo Kunching kung ano ang dapat mong gawin. Gawin mo yon ng may pagtalima na walang salita. Sigurado, ilang araw lang, tanggal ang nararamdaman mo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Yun po ang isang aking ginagawa sa aking sarili, kaya po meron man akong pagdalisay, hindi mababanaag sa aking sarili, sapagkat iyon po ang panuntunan ko sa buhay na natutunan ko sa ating Panginoon, na kung may nararamdaman ka na, huwag ka munang ipagsabi, kundi direkta mong sabihin sa Kanya at siya na ang bahalang kumilos kung anong gagawin para sa iyo. Ang importante, manambitan ka ng tapat sa Kanya, linisin mo ang puso mo, tanggalin mo ang galit, ibigay mo ang pag-ibig lagi sa kapwa mo, dahil yun lamang ang gustong kapalit ng ating Panginoon sa mga ginagawa niya sa atin. Ang tuwirang magmahal tayo ng walang pasubali, wala tayong hinihintay na kapalit. Kung magbibigay tayo ng pabor sa kapwa natin, huwag nating hintayin na suklian ito. Pabayaan natin ang Diyos ang magbigay ng kapalit para sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa buhay ko na ito ngayon, masasabi ko na isa ako sa pinagpala ng Panginoon, hindi man sa pananalapi, subalit sa nakakamtan kong kapanatagan, kapayapaan at kagalakan sa dakong ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu, daig ko pa ang mayaman. Sapagkat pagpatag ng aking katawan sa aking higaan, panatag akong nakakatulog, nakakalakad ako kung saan ko gustong pumunta, sapagkat wala akong dinadala sa puso ko, malinis ang konsensya ko. Baga sa wala kang pinangingilian sa sarili mo na baka may nagagalit sa iyo dahil wala na nga pong galit sa puso. Amen po ba? Yun po ang isang malaking benepisyo na kukuha natin sa dakong ito, ang tuwirang magmahal tayo sa ating kapwa, na tuwirang ipadama natin ang pag-ibig natin sa kapwa. Hindi man tayo makapagbigay ng salapi o mga bagay sa ating kapwa upang matulungan natin ito. Subalit, ang maipadama natin ang pag-ibig natin sa bawat isa, yun po ay malaking indulhensya na natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kung may mga kaibigan tayo o mga kakilala na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, kung sa financial man, hindi man tayo makapaghandog ng salapi o anumang bagay, subalit ang pagmamahal nating ipadama sa kanila, iyon po ay malaking bagay na maitutulong natin o maibibigay natin ang pagkalinga, ang pagmamahal. Yun po ang nais ng ating Panginoon, magmahalan tayo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po sa iyong binahagi. Ito po sa kanyang ibinahagi na pag-ibig sa kapwa, Yung pag-ibig sa kapwa na hindi po namimili, kundi ibigin po natin ang kapwa ng pantay. Amen po ba? Ang susunod po ay maghahandog po ng awitin si kapatid na bunso. So, mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba, Diyos? Welcome po sa ating banal na dambana. Ang sarap po ng upo ko doon.
Sabi ko po sa kanila, nako, tinawag ako, ano kayang kakantahin ko nito? Teka po ah. Yan na lang nandiyan. Kung paano po ng last Saturday, kinanta natin ang paglalaban, laban talaga ng laban. Ngayon, dalawa na yung may lagnat kong anak. Ano po, di pa ako nakaka-graduate doon sa isa, ito na naman po isa. Para po sa inyong lahat at para po sa ating Panginoon. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aking mapatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Do, do,
bawat araw ay nakasasadsad ano man ang pinagdaraanin. Amen po ba? Sapagkat at ang pagnubay ng ating Panginoon kailanman hindi nawawalay. Bagamat kung bilang sa pagkatao ay nahihirapan, subalit hindi niya tayo pinapabayaan at pakailan pa man. Amen po ba yun? Kaya patuloy tayong kumapit sa buhay na Diyos sapagkat siya'y buhay, kailanman hindi tayo pababayaan kung tuwirang siya ay ating tatanggapin at pananaligan. Muli po, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po kapatid sa magandang tinig. Nakalimutan ko po sa lahat po ng nanonood sa internet. Gusto po kayo dyan. Ang susunod po magbabahagi ay si kapatid na po pa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga alagad, sa mga caps po at sa mga choir, at sa lahat po ng mga tagasunod na kagaya ko. Ang maisishare ko lang po sa inyo, continuation po ito nung una po akong tinawag dito sa Dambana. Napakadakila nga po nitong Dambana nating pinuntahan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Hindi man po ako na may katawan, ang tuwirang pumunta dito, kundi po sa pamamagitan ng aking kapatid, hindi ko po alam kung ano po yung nag-udyok sa akin para po ako makarating dito sa Dambana. Kanya po, ang pinakamalaking maibabahagi ko po, yun nga po nasabi na halos ang tiwala sa Panginoon Diyos. Yun po ang dapat hindi mawala sa ating lahat. Alam ko naman po tayong lahat ay naniniwala sa Panginoon. Ngunit po sa pagkakataong ito, sa tinagal ko po dito, siguro hindi naman po masyadong matagal, 3 linggo pa lang po dito sa Dambana ng ating mahal na ina na kinalugdan na si Apo Conching, ay lubos po ako talagang nagpapasalamat sapagkat po hindi man po ako relihiyosang tao, pero sa araw-araw ko pong papakinig sa kanya sa mga mensahe po niya, totoo pong buhay ang ating Diyos. Hindi man po sa aking sarili talaga pong napatunayan ko dahil marami na pong hiwagang nararanasan ko. Hindi ko po siguro isa-isa sa dami po, totoo po iyon. Alam po ng Panginoon natin, ng ating dakilang Ama, na masarap po pala talagang makinig sa mga mensahe ng ating Panginoon, ng ating Ama, sa pamamagitan po ng kinalugdan niyang si Apo Conching. Kanya po ang dalangin ko sa ating Ama, na sana po ay bigyan pa ng malakas na pangangatawan ng ating kinalugdan para po katulad ko na marami pang makarinig sa Kanya, na marami pong mahikayat na paan na patungo dito. Tama pong lahat tayo ay nakikinig at alam nating lahat na may Diyos, may isang Ama. Pero dito po, maliliwanagan natin, wala na po tayong itatanong pa. Lahat po ng mga question mark o tandang pananong sa ating mga isipan ay mabubuksan po at maririnig nating lahat. Basta po, lahat po, yun nga po, yung mga naririnig natin, tiwala at saka po pagtitika sa ating Ama. Yun lang po, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po kapatid sa iyong binahagi. Ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Berhel. Purihin at dakilain kang walang hanggan, dakilang Ama. Sa oras po na ito na muli niloob mo na makatindig ako sa banal na dako mo, hinihiling ko po na pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang maisiwalat ko po
ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, pakibati nga po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay papuri at pasasalamat po sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa muli panibagong araw po na sa ating hinandog niya. Lunes po, panibagong yugto ng linggo sa ating mga buhay. Amen po ba? Maraming salamat din po sa ating mahal na ina at sa ating pong minamahal na Apo Conching. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang nagbabahaginan po ang ating mga kapatid, bagamat mayroon po akong kinakausap po na isa nating kapatid na mayroon pong sinisiwalat, ang aking pong tenga ay mataman pa rin pong nakikinig sa pagbabahagi. At doon po ay napakinggan ko po at kumintal sa aking kaisipan ang tinuran po ng ating mahal na kapatid na Marie. Kung papaano po ang sabi po niya, kapag ka daw po ang ating Panginoon ay atin ang nakilala at ang banal na Espiritu ay atin ang nadama, ang mahirap mahalin ay nakakaya nating mahalin. Amen po ba? Tama po ba yon? Na sa dati pong buhay, kapag wala po tayo sa biyaya at kalooban ng ating Panginoon, kapag may tao po na kagalit natin o mayroong masamang ginagawa sa atin, ay hindi rin po natin siya mamahalin. Kundi bagkus, kung ano po yung ginawa niya, 2 ibayo, 3 ibayo, o 10 ibayo pa pong sama ang ating gagawin sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Subalit, purihin at dakilain po natin ang ating Panginoon na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ating minamahal na Apo Conching sa dakong ito, mahirap man, di man ganang biro o ano paman, subalit kapag mayroon po tayong mga nararanasan sa ating buhay ng ating mga kapwa ay para po bang ginagamit ng kalaban, doon po naroroon ang punla sa ating puso't kalooban na ito'y pilit pa rin nating mahalin. Tama po ba? At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kaukulan po sa pag-ibig. Ang pag-ibig po ba ay naghihintay ng kapalit? Ang pag-ibig po ba ay may hinihintay na gagawin mo to kasi may ibibigay sa'yo? Wala po, no po. Subalit, dito po sa ibabahagi ko ay wag pong magkasala ang sino man, kundi ginamit lang pong pangalan, ang pangalan po ng isang tao para po maisalarawan ko po sa inyo na ang pag-ibig na handog po ng ating Panginoon, gagawin mo ito, ginagawa niya to, wala mang kapalit na natatanaw siya. May nabasa po akong isang kwento. Ang sabi daw po, mayroon daw pong isang pari at mayroon daw pong isang tao. Ang tao po na to ay pangalan ay Pedro. Si Pedro po ay may alaga po siyang isang pusa. At ang alaga po niyang pusa ay mahal na mahal po ni Pedro. Isang araw po, dumating po ang takda ng mahal niyang pusa. Ang pusa po ay namatay at nawala ng buhay. Ang sabi po ni Pedro, gusto ko, bago ilibing ang aking mahal na pusa, mabasbasan muna siya ng pari. Sabi po ni Pedro, sige na nga, tumungo na ako sa aming parokya para mapabasbasan ko yung pusa. Tumawag po siya ngayon sa labas ng kanilang parokya at sa di inaasahan po ay lumabas po ang kanilang pari. Ang sabi po, O Pedro, napasadya ka. Ano ba ang layon mo? Father, namatay po kasi yung pusa ko. Gusto ko po sanang pabasbasan bago ko ilibing. Naku Pedro, sayang, hindi ko pwedeng gawin yung gusto mo. Di kami nagbabasbas ng pusa. Sabi po niya, ganun po ba, Father? Sayang pa naman po, magdodonate po sana ako ng 100,000. Ikaw naman, Pedro, di ka mabiro. Sana sinabi mo kagad, Katoliko pala yung pusa mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, may isa pong aral na napulot doon. Gagawin mo lang ba yung mabuti sa kapwa mo dahil may kapalit na ibibigay sa'yo?
Gagawin mo lang ba yung mabuti para sa tao dahil may ibibigay na kaharap para sa iyo? Ang ating pong Panginoon ay hindi ganon. Wala ka mang ibigay sa kanyang pinansyal o material. Puso mo lamang ang sayo sa kanya'y iyalay. Doon pakikita niyang ibibigay ang lubos niyang pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa dako pong ito mga kapatid, wala po tayong bayad, 5 man. Wala po tayong binibigay pisong duling man. Subalit ano po ang pagmamahal ng Diyos sa dakong ito? Pumunta ka dito, walang laman ang bulsa mo. Pag uwi mo, may candy na ito. Tama po ba? Pumunta ka dito, panat ang mukha mo, parang kikiam ito. Pag uwi mo, uunat ang mukha mo. Tama po ba? Pag uwi mo, konti na bigas mo. Kapag nakinig ka ng mensahe ng banal na Espiritu, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabi ko po, pagpunta mo dito, konti na lang bigas mo, kumakabog na ang dibdib mo, matamang kang makinig ng mensahe ng banal na Espiritu, magtiwala kang totoo, kapangyarihan ng Diyos pag uwi mo, marami ng bigas kayo. Amen po ba? At ang hiwaga ng Diyos kapag nagbabahagi ka, nawala ng baterya ang mic, huwag kang sumuko. Pagbalik ng mic sa'yo, mas maganda pa ang tunog nito. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Sa mga may karamdaman po, kapag kayo po'y nagsadya sa dakong ito, huwag niyo pong mithiin na baka marami kayo dapat baon na pagkain, dapat ay marami kayong baon na pera. Wag po, opo, ihanda nyo yun. Subalit, kung kayo po ay magtutungo sa dakong ito, nataglay nyo po ang inyong mga karamdaman, unahin nyo pong linisin ang inyong puso't kalooban, magtiwala kayong lubusan, upang ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa inyong mga katawan, na sa pamamagitan ng salitang banal na ninunukal, niluluwal ng kinalugdan, bilang Apo Kontsing na turingan, tataglayin niyo po ang kagalingan at mararamdaman niyo ang tuwirang kahiwagaan. Amen po ba? At matapos po ang aking pagbabahagi kaukulan po doon, nais ko lamang pong ibahagi ang kahiwagaan po na nasilayan ng aking dalawang mga mata. Ang kalikasan po ba ay sino ang may-ari? Ang Ama, ang ating Panginoon. Sino po ang nakapag-uutos sa mga nakikita natin dito sa mundo na tumigil ka, mawala ka, mabuhay ka, bumuhos ka, uminit ka, dumilim ka, lumiwanag ka? Ang Diyos. Mga kapatid, ang ibabahagi ko po sa inyo isang buhay na patotoo na sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kontsing, doon ay tuwirang nananahan ng Diyos na buhay. Isang araw po, ang aking pong tita ay namula po sa bansang Australia po, ay nagbithi po sila na makauwi po dito sa bansang Pilipinas. At dahil po kakauwi pa lamang po nila at medyo mahal po yung pamasahe pagka po talagang totoong ticket ang ginamit, nagtangka po sila magkaroon po ng chance passenger po. Isang araw po, sabi po ng mahal na Apo Kontsing ay, sabi ko po, mahal na Apo, dinudulog ko po sa inyo, nawa po ay maluwalhati pong makasadsad ang aking pong mga tita pauwi. Ang sabi po niya, manalig kayo anak na makakatungo sila sa bansang Pilipinas at makakauwi. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, yung pakikipagsapalaran po nila na makauwi dito, yung pong halimbawa may bakante lang po sa aeroplano, purihin at dakilain po ang ating Ama. Sila po ang buong pamilya ay nakauwi at magkakatabi pa po sila sa sasakyan. Isang maliwanag na patotoo po na kapag ang salita ng ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kontsing ay pinagtiwalaan, tuwirang pong kaganapan ay masisilahin. Eto na po, pag uwi po sa bansang Pilipinas, 1 linggo lamang po sila, nagkaroon po siya ng di inaasahang karamdaman. At dito po sa karamdaman na kanyang nakamtan, ay ilang beses pong umiihi, nahihilo po, namumulikat, nabubuwal, at sobra pong taas ng lagnat.
Hanggang sa dahil po yung aking tita ay hindi po sanay uminom ng dahon-dahon, hinayaan ko po sila na magpa-doktor. At dito po sa pagpapadoktor, yung pong sa pag-ihi ay nagkaroon po ng kaginhawahan, subalit yung pong pagkahilo, pamumulikat, pagkabuwal at pagkalagnat ay di po napaparam. Hanggang isang araw po ang sabi po ng mahal na Apo Conching ay, "Anak, dalin mo ng maaga at babanyusan." Habang nagbabanyus po ang mahal na Apo Conching sa dako pong banyusan, ay mayroon pong usok na kumalat po sa lugar po ng banyusan. At ang usok po na ito ay para pong pinapasukan ang katawan ng ating mahal na Apo Conching. Parang gusto po na paubuhin, parang gusto pong paluhain yung mata. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng mahal na Apo Conching sa siga na punong-puno po ng usok, sabi po niya, "Mamatay ka. Mamatay ka, mamatay ka." Alam niyo po, walang kurap ang aking mga mata. Pagkasabi po ng mahal na Apo Conching sa usok at siga na mamatay at maparam, ora mismo po ang siga ay namatay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko po, napakahiwaga at napakadakila po ng ating Panginoon. At pagkatapos pong banyusan ng aking tita, purihin at dakilahin ng Ama na para mang karamdaman, kagalingay nakamtan at maluwalhati po muling nakabalik sa bansang kanilang tinunguhan. Kaya sa inyo pong lahat mga kapatid, isa lang po ang nais kong sabihin. Kung ang usok at siga ay nauutusan, ang karamdam ay maaari ding utusan kapag nagtiwala kayong lubusan kapag sinabi po ng ating Panginoon sa katawan ng mahal na Apo Conching, "Malakas ang pananampalataya mo, sakit, umalis ka dyan. Kagalingan, pumunta ka sa Kanya." Kaya sa inyo pong lahat nawa, manalig po kayo, magtiwala po kayo, laliman ang pananampalataya nyo na sa dakong ito'y may Diyos na totoo, buhay na kumikilos sa tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Nawa po ang karampot ko pong binahagi na kapagdulot po sa inyo ng pag-asa upang kayo ay manampalataya. Maganda umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi, kapatid na Berhel. Tunay lamang po na kung tayo mananalig at magtitiwala na ang Diyos ay buhay, anuman po ang ating nararamdaman, ay Kanyang pagagalingin. Manalig tayo at magtiwala na ang mahal na Apo Conching ay tunay na kinalugdan ng banal na Espiritu. Ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Luz. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Muli po akong tinawagan ng Ama sa harapang ito upang magbahagi ng mula sa Kanya. Matagal-tagal na rin po akong pabalik-balik sa dakong ito. Nung una po, may karamdamang dinudulog. Subalit sa kalooban ng Ama, nakalaya na rin po ako sa karamdamang iyon. Sa ngayon po, bakit nga po ba patuloy pa rin akong pabalik-balik rito? Katulad din niyo po na napakahirap ipaliwanag ang galak na nararamdaman ko kapag sa tuwina ay dumadako ako sa dakong ito. Kaya po sa ngayon, ang hiling ko lang sa Ama, patuloy na ipadama sa akin ang Kanyang pagmamahal at para po patuloy akong makaiwas sa pagkakasala sa Kanya. Bagaman po, paminsan-minsan may pagdalisay na dinadana, subalit sa kalooban niya, patuloy at patuloy ko po nararamdaman ang pagmamahal niya sa akin. Kaya po, Ama, salamat sa lahat-lahat. Tunay kang buhay na kumikilos sa aking buhay. Wala na po akong masabi kundi salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po, kapatid, sa iyong pagbabahagi. Kapag po siya nagpupunta rito, puspos po siya at galak na galak. Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na kayo po, tatay.
Hagi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung bakit ako po ang napili ni kapatid. Hindi po ako sanay sa pagsasalita sa harapan ng mga tao. Subalit po sa oras na ito, ang maibabahagi ko lang po sa inyo. Ako po ay nagbabakasyon galing po sa California. Kasama ko po ang mahal kong asawa at lagi ko pong sinasabi sa bilas ko at sa bayo ko na gusto ko magpunta sa dambana ni Apo Conching. Hindi ko alam kung bakit. Sa tuwing darating po ako rito, napakagaan po ng pakiramdam ko. Nung una po akong bumisita rito, nung isang taon po, nagbabakasyon din po kami rito. Hindi ko po alam kung ano ang lugar na ito. Na-introduce lang po ako ng bilas ko, naipakilala kay Apo Conching, at nang hipuin po ako ni Apo Conching, meron po akong bypass. Hindi ko po maintindihan kung bakit alam niya. Pagkahipo sa akin, naramdaman ko po ang napakainit na baga. Ganon din po ang bilas ko. Meron din pong triple bypass. At alam na alam po ni Apo Conching kung ano ang problema namin. Ako po ay ilang beses nang nagpabalik-balik sa doktor, nagpapagamot, at meron po akong nakabarang 2 ugat. At sabi po na sa akin ni Apo Conching, huwag kang magproblema dyan, uminom ka lang ng maraming tubig at yan ay gagaling. At yun po ay sinunod ko. Kaya ito po ako sa harapan ninyo, buhay pa hanggang ngayon. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong binahagi. Siya po ay pinagaling ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sila po ay taga California, USA. Ang susunod pong magbabahagi ay ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa oras na ito, na ikaw ay aming nararamdaman. Diyos na buhay, na aming pinananaligan, at sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ay patuloy na naghahasik ng iyong mga aral upang matutunan ang iyong kabanalan at makatupad sa iyo ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Habang nakaupo po ako doon, hindi ko malirip kung ano yung nararamdaman ko. Andun yung lamig at init na hindi ko mabatid kung yung damdamin na ito ay para saan. At habang nakikinig po ako sa mga kapatid ko nagbahagi, nagkaroon ako ng isang pagudyok sa puso ko na ibahagi sa inyo ang kasuotan kong damit. Na sabi ko nga po sa inyo, sa oras at sa bawat araw na kami po tumutungo sa dakong ito, hindi kami tumutupad bilang tao o pagkatao, kundi kung mamarapatin niyo po at kung magbibilang pagkatao lang po kami sa dakong ito, hindi niyo po kami makikita. Amen po ba yun? At ito po ang nais ko po ipahiwatig sa inyo at ibahagi. Ang kasuotan kong ito ay simple kong pagmasdan. Hindi ito sa pagmamagaling. Subalit, ito po ay punit na po yung magkabilang, yung dito po sa magkabilang manggas. Nasabi ko po kanina, Ama, hindi ko na malaya na punit na pala ito.
Subalit nakita ko na po ito kanina nung isinuot ko, pwede kong hubarin. Subalit naghahabol po ako ng oras. At ito po ang pinahiwatig po niya sa aking isip. Anak, yan ang katotohanan. Ang kasuutan, kahit gaano kamahal yan, may takda na siya masisira. Amen po ba yun? Ang kasuutan, gaano man kaputi yan, makikita mo na mamamantsahan at hindi habang panahon na mariretain yung kaputian niya. Amen po ba yun? Anong nais pong itura ng Panginoon? Sabi ko, Ama, magpapalit po ba ako ng damit? Hindi, wag, ibahagi mo sa kanila. Hambing sa kasuutan ang ating lupang katawan na sa bawat araw ay ginagamit po natin sa pang-araw-araw na buhay. At hindi natin namamalayan kung ang ginagampanan po natin ay pangmundo, naroon po yung kagalakan bilang katauhan na taong-tao. At pagdaka, sa kagalakan na yon, hindi natin namamalayan ang pag-usad ng araw. Hindi rin natin na-check yung ating katawan kung ano yung mga kulang. Na ang nararamdaman mo lang ay puro panggalak na pangmundo. At isang araw, sa iyong katahimikan, dahil naaliw ka sa pangmundo, hindi mo namalayan, mayroon ka na palang karamdaman. Buhay po ba ang Diyos? At doon mo ngayon hahanapin yung magtatahi sa'yo. Amen po ba yun? Hambing sa kasuutan na ito. Ang sabi ko po, isusuot ko ito, ipapakita ko kay Jacel kung mapapalitan pa siya ng manggas sapagkat sayang naman. At ang pasubali ng Ama, anak, yan ang katotohanan. Sa kasuutan, maaari ang palitan, hambing din sa tela, na maaaring tanggalin ng manggas, babaguhin, at may gagawa na tao. Sa katawan ninyo, maaari din gawin ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng siyensya. Subalit hindi pa rin magagawa lahat ng tao kung hindi siya ang magbibigay ng karunungan. Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Yan po ang katotohanan. Nasabi ko nga, Ama, napakahirap mong liripin. Kaninang madaling araw, sa bawat pagdulog, lagi kong sinasampit sa Kanya. Patuloy niyo pong pagharian ang mga lingkod mo. At sa tuwin ay bigyan mo ng pitak sa puso mo, Ama, upang makatalim at makatupad ng buong katapatan sa bawat araw na di ka nawawalay. Sapagkat kung pinahihintulutan mo kami sa tuwina na magnilay at mangungunang abing katauhan, hindi kami makasasadsad sa iyong kabanalan. Subalit nang dahil ikaw ang naghahari sa dako mong banal, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, patuloy naming nararamdamin ang pananabik na makinig at tuwirang nagsusumakit na magsabuhay ng iyong mga aral. Hanggang nangusap pumuli, bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Sapagkat ito po'y mahalaga. Sa larangan po pala ng pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon, hambing sa kasuutang ito, sira mo mang pagmasdan, subalit mapapakinabangan mo pa. Ganon din ang buhay natin. Kung sa palagay mo, ikaw ay napakamakasalanan, subalit ang panawagan ng Diyos ay hindi ka nagiging bingi, mababago niya ang lahat para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang sa tuwin ay binibigyan ko po ng pagpapahalaga na ang pasubalingan ng Ama, hindi naman kailangan na marami kang salapi para tumupad ka sa Diyos. Kundi minsan, sabi ko nga nagkaroon ako ng tanong, mas bakit may mga nilalang at karamihan sa mga nilalang, kapag ang nagpapatotoo ay maraming salapi, ang bilis nilang maniwala. Amen po ba yun? Samantalang, ang pinauna po na pinatupad ng ating Ama sa kanyang anak, hinubad ang pagka-Diyos at nasilayan po natin. Kung magbabalik tanaw po tayo, sa bawat niyang patotoo, wala rin pong lahat naniwala, kundi mangilan-ngilan lang din po yung nagtiwala. Ganon din po sa dakong ito. Nasabi ko nga, Ama, sa bawat araw ng pagtupad sa iyo, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, sa bawat aral na hinahasik mo, kung ang bawat isang aral na ito ay matutupad ng lahat ng anak mong nakikinig, siguro po, kahit mahirap lang nagpapatotoo at katotohanan ng ginagawa,
marami ding magtitiwala. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang dakong ito na wala po kayo masisilayan, na hambing sa isang mananahi na may makikita kayong makina o dili kaya tela upang isaayos ang isang damit na sira. Sa dakong ito, walang sandata, kundi ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat paghasik po ng kanyang salita na mula sa Diyos, yan po ang nagsisilbing mananahi kung ano man po ang sira ng ating mga katawan. Kapag pinanghawakan po natin ang salitang mainam, ang lahat ay magiging kaganapan sapagkat ang Diyos ang nagpapatupad sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nasilayan sa tuwin ng pananabik, nasabi ko nga, kami mga alagad, pagkapag nagtitipon-tipon at mag-isang Apo Kunching, mayroon kaming salita na nag-selfie na naman ako kagabi. Subalit salamat sa Ama, kapag ikaw pala nagsiselfie at ang gagawin sa'yo na yung nagiging sentimental ka sa sarili mo at ang Diyos ang magiging panguna at nangunguna sa'yo, hindi kanya bibigyan ng negatibong pagninilay, kundi ang lahat na makapanghihina sa'yo, ibibigay niya ang lakas upang doon po ay maramdaman mo na hindi kanya iniiwan. Amen po ba yun? Ito lang po iwanan ko po sa inyo. Hindi man tayong kasing yaman ng ilan, subalit ang Diyos na makapangyarihan ay hindi man natin nakikitang bumababa, kaya pa rin po natin siyang paglingkuran. Amen po ba yun? Sa pinakamaliit o malaki man, nakakayanan mo sapagkat ang ating Panginoon ay walang kondisyon at sa dakong ito ay wala ring kondisyon, kundi sa tuwin na ang nilalayon at hinahasik po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay ang pagtuturo po niya ng mabubuting aral kung paano na tayo makapagtagumpay sa kalooban ng ating Ama. Ito pong iwanan ko sa inyo. Ang Diyos ay bumababa, subalit din natin nakikita. Mayroon tayong pandama na ang tahanan niya ay ang ating puso. Mga kapatid, ang pasubali ng Ama, sa pamamagitan ni Constancia, siya ay nagsisilbing mata niya dito sa lupa. At ang bawat tumatanggap ng kaukulang aral niya na mula sa Ama, kung ito isa sa buhay, ikaw mismo may makadarama kung nalulugod siya. Nawa, tayong lahat po, hindi pa huli ang lahat, ang karampot na ginagampanan po natin sa bawat isa, na sa paningin man ng tao ay hindi ganun karingal at karangya, ang Diyos ay nagagalak sapagkat hindi na kailangan niya ng Diyos, kundi kaya natin ginagawa lahat ito ng kabutihan sapagkat kailangan po ng kapwa natin sapagkat mahal po sila ng Diyos. Nawa po tayong lahat ay makatupad at makaganap at sa bawat araw, tulungan niyo rin po kaming dumulog upang sa dakong ito ay patuloy makapagtagumpay sa kalooban nating Panginoon. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Manalig at magtiwala po tayo na ang Diyos ay buhay. Ano man po ang ating karamdaman, ialay po natin sa Amang Dakila. Panalaigan po natin na ang mahal na Apo Kunching ay dinadaluyan ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsipayo.